day everyone, my name is Jasmine Alcaborian from BPED 2A and I'm here today to share with you about what I have learned in Module 7, Learners on the Autism Spectrum Disorder, and Module 8, Learning with Specific Learning Disabilities. So let's start. Module 7 of Learners on the Autism Spectrum Disorder emphasizes the importance of understanding and supporting students with ASD. By recognizing the characteristics of ASD, teachers can develop effective strategies to address the unique needs of these students. Collaboration with parents is also crucial, as it enables teachers to create personalized learning plans that cater to each student's strengths and challenges. So, ano nga ba yung natutunan ko? Bilang future educator, ang unang-una ko natutunan is kung paano natin iintindihin yung magiging student natin. Lalong-lalo na sa mayroong mga disabilities like ASD. So, as a future educator, kailangan nating intindihin yung mga difficulties nila sa pag-uugali and also yung mga gestures nila na hindi pangkaraniwan. Number 2, parent-teaching collaboration. So, as a future educator, dapat malaman natin kung paano i-handle ng tama yung bawat student natin na merong disabilities like ASD. Then, dapat alam din natin kung paano sila papakalmahin. Kaya, andyan yung mga parents natin to guide na kung saan mas maiintindihan natin yung mga ugali nila kasi syempre 'di ba magulang nga sila, always sila nakakasama ng bata and matutulungan nila tayo para mas mapadali yung pakikipag-communicate natin dun sa bata. Number 3, personalized learning plan. So, as a future educator, dapat meron kang plan na nakahanda para sa ganun mabigyan natin ng mas magandang pag-handle yung mga bata. Kasi pag meron tayong bata na may personalized na characteristic like ASD, kailangan meron tayong nakahandang plan sa kanila nang sa ganun mas maintindihan natin ng lubos kung ano nga ba talaga yung mga point of interest nila, ganun. So, ang need pa natin i-understand sa kanila as a future educator, yung kung paano natin sila tuturuan. Kasi, as a future educator, dapat meron tayong strategies. Hindi lang naman pwede turo-turo lang. Paano kung hindi natin mag-get yung attentions ng mga student natin with disabilities, di ba? So, parang wala lang din yun. Module 8, Learners with the Specific Learning Disabilities. Students with specific learning disabilities such as dyslexia, dyscalculia, and dysgraphia require tailored supports to success. Teachers emphasize the importance of multisensory instruction using visual, auditory, and kinesthetic approaches to cater to different learning styles. So, yung natutunan ko sa Module 8 naman is kung ano nga ba yung pagkakaiba ng dyslexia, dyscalculia, and dysgraphia. So, sa dyslexia, ito yung tawag sa mga bata na may difficulties sa pagbabasa. Then yung dyscalculia naman, ito yung disorder that affects a person's ability to understand number, base information in math. Sila yung mga tao na kahit na anong turo mo sa kanila is nakakalimutan pa rin nila. Like, turuan mo sila kung paano bilang. Pag tinuro mo yung number na, halimbawa, number 1, pag pinaulit mo sa kanila yun, pinabasa mo ulit sa kanila yun is, hindi na nila maiintindihan or mababanggit kung ano mga ba ang tawag sa number na yon. And then number 3, yung dysgraphia.
Ito naman yung disorder that affects a person's ability to write at their age level. So, sila yung mga bata na hirap sa pagsusulat, like yung pangalan nila na halimbawa nasa 5 years old na sila or 6, tutungtong na sila ng pag-aaral. Sa edad nila na yon, hindi pa nila gamay or sanay yung pagsulat ng pangalan nila or mga letters.